Ipagpapatuloy po natin ang ating discussion sa 1689 na kung saan tayo ay nasa chapter 21 na pinamagatan po nating of Christian liberty and the liberty of conscience. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa discussion ng ating second part, ay ibigyan ko lamang po kayo ng onting recap ng ating pinag-aralan nung nakaraang linggo, na kung saan hinati po natin to sa dalawang punto. Una, pinakita natin kung paano pinakita natin kung paanong dinefine sa atin ng confession yung kalayaan na ipinagkaloob sa atin ni Kristo, di ba? Makikita natin na una, yung kapangyarihan ng kalayaan na ating nakamtan, di ba? At ang kalayaan na yun ay naglalaman ng una, freedom from the guilt of sin. Dito pinapakita sa atin kung paanong hindi lang tayo basta naging malaya sa kapangyarihan ng kasalanan, kundi tayo ay naging malaya sa guilt na idinudulot nito sa atin. Hindi lamang yun, sa darating na kaluwalhatian, totally, yung presensya ng kasalanan sa atin ay mawawala na, di ba? Sa darating na muling pagbabalik ni Jesus, sinabi niya sa Revelations 21 na papahiring niya ang luha ng bawat isa, mananampalataya na nakaranas ng pag-uusig no nandito sa mundong ito, sapagkat doon wala ng kasalanan. At dito, di lamang yun, makikita din natin na tayo ay pinalaya sa condemning wrath of God. Na ang ibig sabihin, tayo noon ay mga kaaway ng Diyos na nararapat sa parusa. Ngunit sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, muli tayong naipagkasundo sa Diyos, di ba? Nagkaroon ng propitiation, nagkaroon ng pampalubag loob, kasi karapat-dapat na tayo'y mapahamak. Pero sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, nagkaroon tayo ng buhay at tayo'y hindi na kaaway ng Diyos. Pangatlo, pinalaya din tayo sa rigor or curse of law, na ang ibig sabihin ay pinalaya tayo sa kabagsikan ng kautusan at ng sumpa nito. Dito makikita natin na hindi lang tayo basta pinalaya sa sumpa, kundi nakikita natin ang ating karumihan dahil sa kautusan. Dito makikita din natin na yung kabagsikan na ito o kabagsikan nitong kautusan na ito ay wala na, sapagkat ito'y totally finulfill na ni Christ nung siya ay perfectly niyang nasunod ang kautusan ng Diyos. Di lamang yun, tayo ay pinalaya din sa ating great spiritual enemy, na ang ibig sabihin ng ating mga pangunahing kaaway, yung flesh, yung mundo, at yung diablo, ay wala ng kapangyarihan laban sa atin. Diba? Sa ating kaluluwa, sapagkat bagamat nakakapagdulot pa rin ito sa atin para matisod sa paglakad natin bilang mananampalataya sa mundong ito, ay hindi na, wala ng total na kapangyarihan ito laban sa atin. At dahil yan sa pag-ibig ni Kristo na ibinigay niya para sa atin, wala ng kapangyarihan ang lahat ng iyan. Kaya kaya na natin magtagumpay laban sa mga iyan. Diba? Sinabi yan sa huling part ng Romans 8. Walang makakapaglayo sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Diba? Pinakita sa atin doon yung mga pwede nating ma-experience ng mga masasamang bagay. Pero kahit alin man ang mga bagay na iyon, walang makakapaglayo sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Panglima, pinalaya din tayo sa evil of affliction. Hindi sinasabi dito na hindi na tayo makaka-experience ng mga affliction o mga pag-uusig. Alam naman natin yan na bilang follower ni Jesus Christ, ay may experience natin yung ganyang bagay. Pero dahil nga tayo'y pinagkasundo na sa Diyos at wala na yung puot niya sa atin, ay makikita natin dito na ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin ay hindi na para sa ating ikasasama, kundi para sa ating ikabubuti, di ba? Mababasa natin yan sa Romans 8:28. All things work together for good for those who love God and for those who are called according to His purpose. And lastly, freedom from the fear of death. Dito makikita natin yung kahit yung pinakamatindi nating kaaway na ang kamatayan ay wala ng tibo laban sa atin, na
ngayon, ang kamatayan ay isa ng kagalakan, di ba? Hindi ko sinasabi na hindi na tayo matatakot mamatay. Sapagkat yung bagay na yan ay hindi natin alam na kung ano yung mangyayari sa atin pag namatay tayo, di ba? Hindi natin alam kung paano tayo mamamatay. Pero bilang isang mananampalataya, meron na tayong kagalakan na alam natin kung saan tayo pupunta, di ba? Even na tumawid tayo sa River of Death, familiar tayo sa Pilgrim's Progress, wala tayong katatakutan sapagkat alam natin yung ating patutunguhan, yung celestial city. So yan yung mga kapangyarihan na ipinagkaloob sa atin. Di ba? Pangalawa, makikita din natin yung mga privileges ng Christ o yung kalayaan na meron tayo kay Jesus Christ. Una, free access to God as our Father and access to the throne of His grace. Dahil nga wala na yung puot ng Diyos sa atin, hindi niya lamang tayo ipinagkasundo sa Diyos. Hindi lang tayo naging kaibigan ng Diyos. Kundi, lahat ng sumampalataya kay Kristo ay meron ng karapatang maging anak ng Diyos, di ba? At hindi lamang yun, maaari rin tayong makalapit sa trono ng kanyang kahabagan. Unlike nung lumang tipan, merong isang malaking kortina na humahati o nagdi-divide sa atin sa Diyos. Sapagkat, kung tayo haharap sa kanyang presensya, definitely mamamatay tayo. Sigurado yun. Pero dahil kay Kristo na tinupad niya yung kanyang plano ng kaligtasan, meron na tayong kumpiyansa na makalapit. Sapagkat hindi na nakikita ng Diyos yung kasalanan natin, kundi nakikita na ng Diyos yung katwiran ni Kristo, yung imputed righteousness na ating natanggap. Di lamang yon, pinalaya din tayo sa yoke o pamatok ng ceremonial law, di ba? Dito makikita natin kung saan yung mga dietary laws, yung mga festival na ginaganap noong lumang tipan ay mga anino lamang ng pagsasakatuparan ni Jesus para sa kaligtasan. O sa pagdating ng Mesyas na kung saan ay tinapos niya ang lahat ng mga kautusan na ito. Tinupad niya. Di na tayo required na ito, di ba? Kanina, pinagsabi ko kanina na wala na yung sumpa o yung kabagsikan ng kautusan sa atin. So ngayon, kasama ito sa mga tinapos na ni Jesus, yung mga ceremonial law. And lastly, meron tayo fuller communication of the free Spirit of God. Na ang ibig sabihin, makikita natin kung paanong ipinagkaloob sa atin ang banal na Espiritu. Diba? Na siyang tumutulong sa atin na hindi lamang maunawaan ang kanyang salita, kundi magkaroon tayo ng bunga na mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At gawin ang ating kaganapan bilang mananampalataya na ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng mga makasalanan. So yan po ang nilalaman ng unang part ng paragraph 1 na tinalakay natin nung nakaraang linggo. Ngayong naunawaan na natin yung nature ng liberty na ipinagkaloob sa atin ni Jesus, makikita natin dito kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga makasalanan. Kaya naman, dahil nga ito'y tila good to be true, dahil sobrang tindi ng kagandahan na nakamtan natin sa kalayaan natin kay Jesus, ay merong tendency na maabuso ito. So yan yung pagpapatuloy naman ng ating chapter 21 na kung saan ay makikita natin sa paragraph 2 and 3 yung warning against two common abuses of liberty in Christ. Dito ay tatalakayan naman natin sa part 2 ay yung liberty of conscience na kung saan makikita natin kung paanong dinipensahan ng confession na ito yung dalawang abuse na pwedeng makomit ng mga nagsasabing sila'y Kristiyano. Sa part 2 po ng ating discussion ay pinamagatan ko po itong Freedom in Christ Defended. So ano po yung abuse na pwedeng makomit ng isang mananampalataya? Una, defense against legalism, di ba? Para po maintindihan natin yan, basahin po natin yung paragraph 2. Sinabi dito, ang Diyos lamang ang Panginoon ng budhi. Pinalayan niya ang budhi sa lahat ng mga tungkulin na tumanggap o sumunod sa anumang pagtuturo o kautusan ng mga tao, kung ito ay salungat sa salita ng Diyos.
kung ito ay salungat sa salita ng Diyos o hindi nakatala rito. Tunay na ang maniwala at sumunod sa ganyang pagtuturo at kautusan dahil sa budhi ay isang pagtataksil sa tunay na kalayaan ng budhi. Ang paghingi ng lubos ng pananampalataya at ganap at bulag na pagsunod ay pagwasak sa kalayaan ng budhi at laban din sa lahat ng pangatwiran. So, ito pong paragraph na ito ay defense sa legalism. Pero ano nga ba ang legalism? O paano ba natin ma-identify ang legalism? Sabi sa unang sentence ng paragraph 2, ang Diyos lamang ang Panginoon ng budhi. Pinalayan niya ang lahat ng mga tungkulin na tumanggap o sumunod sa anumang pag-uturo o kautusan ng tao. So, ang legalism ay simply kautusan ng tao na hindi nakatala sa sinasabi ng Diyos. O maaring sinabi ng Diyos, pero hindi nakabase sa kung ano talaga yung gusto niyang sabihin, no? So, makikita natin yung mga yan mamaya. Now, how can we identify legalism? Una, kung ang pamumuhay nating Kristiyano ay nakabatay sa ating mga merits and demerits. So, ano yung ibig sabihin nun? Ito yung mga do's and don'ts. Naalala ko binasa ko yung book ni Jerry Bridges. Kung familiar kayo dun sa Transforming Grace, ay ang pagkahalintulad daw ng nature ng mananampalataya. Ng nature ng makasalanan ay katulad ng bankruptcy sa isang bangko. Na tayo bilang mga makasalanan ay permanently bankrupt sa harapan ng Diyos. Ngunit, ang Diyos sa kanyang biyaya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo ay binayaran niya yung pagkakautang natin, di ba? Tayo ay malaya na sa ating pagkakautang. So, kung babalikan natin yung paragraph 1, makikita natin dito yung mga tinutukoy ko rito, di ba? Ngayon, bagamat fully aware na tayo sa katotohanan ito, binabase pa rin natin yung pagtingin natin sa pabor ng Diyos sa ating mga gawa, no? Kaya naman, nahuhulog tayo sa tinatawag na performance treadmill, na kung saan, nagkakaroon tayo ng walang hanggang pagtuo. Naakala natin, nakakausap tayo. Pero hindi natin alam itong mga bagay natin, na ito na ginagawa natin, wala pala sa harapan ng Diyos. Sapagkat, kung babalikan natin yung pinag-aralan natin yung nakaraang linggo, ito ay tinapos na ng ating Panginoong Hesukristo. Now, hindi ko po sinasabi na hindi na tayo dapat sumunod sa kautusan sapagkat ayan ay totally na sumasalungat naman sa kalooban ng Diyos na pag-aaralan din natin mamaya, no? Ngayon, itong performance treadmill na ito ay merong pakiramdam na kung saan nakakaramdam tayo ng we feel safe or safe because we obey. At the same time, kung hindi naman tayo susunod, nakakaramdam naman tayo ng pagiging unsafe kasi hindi tayo nasunod. So, yan yung tinatawag na merits o demerits. Yung mga bagay na nakabase tayo sa ginagawa natin kung pababoran ba tayo ng Diyos. So, isa po yung uri ng legalism, di ba? Lagi nating tatandaan, tayo ay nasa ilalim na ng biyaya. Daway, ang pagsunod natin sa Diyos ay hindi nakabase sa pag-iisip na ito ay para sa ating kaligtasan. Ito ay para tanggapin tayo ng Diyos. Tinanggap na tayo ng Diyos. Tanggapin natin ang katotohanan ito sapagkat kung babase tayo sa ating mga gawa, lagi tayong bumabagsak eh. Lagi tayong nagkakamali eh. Lagi tayong nag-fail. Diba? Pero, alam natin ang katotohanan. Maluwalhati ang pag-ibig ng Panginoon. Sapat na ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito is mula umpisa hanggang sa wakas. Ito ay isa para sa lahat. Ginawa niya minsan at magpakailanman. Wala na tayong kailangang gawin pa sa ating kaligtasan, mga kapatid. Ibinigay niya ito ng Diyos. Ngayon, kung ikaw ay isang hindi mananampalataya, kinalulungkot ko na walang magagawa. Ang iniisip mo na na-attend ka sa church, iniisip mo na every Sunday, ini-enjoy ko naman yung fellowship na meron ako, o nakikinig naman ako kay pastor. Hindi po sapat iyon. Lumapit ka sa
makakapagbigay lamang ng kasapatan upang tayo ay maligtas. Lumapit ka kay Jesus. Yun po ang una. Identify natin yung legalism kung tayo ay gumagawa based sa ating merits and demerits. Pangalawa, is plus good works. So, ang legalism ay pag-enforce ng mga regulation na na-fulfill na ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. So, ito yung mababasa natin sa Galatians na sinagot ni Pablo, di ba? Kita natin na ang mga gumagawa daw ng mga pag-a-add ng ating salvation sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus at pag-iisip na kailangan muna ma-circumcise ay pagbabaluktot sa gospel o pagbabaluktot sa ebanghelyo. So isang uri ng legalism yan na inaakala natin na tayo ay malagdagan natin yung kaligtasan natin kung tayo ay susunod at the same time maniniwala na tayo nananampalataya. Pag-iisip na siguro kailangan ko muna maging miyembro. O, naniniwala naman ako na na ligtas ako Pero kailangan ko muna siguro maging miyembro o kaya kailangan ko muna siguro gawin, kailangan ko muna siguro tong tuparin. Pero sinasabi ko sa inyo, ng lahat ng ito ay lahat ng ginawa ni Jesus ay sapat na. 'Di ba? Ito ay tinapos niya sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Pangatlo at panghuli, ito yung mga tradisyon, 'di ba? Ito yung sinasabi ni Jesus sa Matthew 15 verse 9, teaching the doctrines of the commandment of men. Yun yung mga tradition, 'di ba? Ang bottom makikita natin 'to sa nakagisnan nating relihiyon, di ba? May mga ang tawag doon, yung part ng kaligtasan nila, yung pagbabaptize, di ba? Makikita natin yung mga pillar para makita na sila ay maliligtas. So, kailangan muna nila makipag-participate sa mga bagay na ito. So, ang bottom line lamang dito, ang legalism ay man-made work salvation, no? At yung legalism ay dinidiktahan, yung budhi ng isang mananampalataya na meron kang kailangang gawin para tanggapin ka ng Diyos. Iba po yung usapin ng sanctification dito. So, hindi po yun yung tinutukoy doon. Sapagkat yung sanctification ay bunga at hindi pamamaraan para ikaw ay maligtas. So, pinapakita dito na ang mga ito, bagamat nag-a-add man tayo o nagbabawas, mali pa rin ito. Totally paniwalaan natin na tanging si Kristo lamang ang may kakayanan na iligtas tayo mula sa ating kasalanan. Kaya naman sa paragraph na ito, ay pinalaan tayo at pinakita sa atin na, ito yung mantra ng, ng chapter 21. God alone is the Lord of conscience. Ang Diyos lamang ang Panginoon ng budhi. There is only one absolute authority. Mababasa natin yan sa James 4 verse 12. Sabi dito, there is only one lawgiver and judge, he who is able to save and destroy. But who are you to judge your neighbor? Ang Diyos lamang ang lumikha, ang Diyos lamang na lumikha, ang may karapatan o absolute authority to tell us what we should do and not do. 'Di ba? We should and we should not believe. Dahil sa kanya lamang tayo accountable. Tandaan natin na ang salita ng Diyos ay hindi nasa ilalim ng church, kundi ang salita ng Diyos ay nasa authority o nasa ibabaw ng church. So, ang ibig sabihin, hindi ang church ang magdidikta kung ano yung susundin ng mga miyembro. Hindi ang church ang magdidikta kung ano yung gagawin ng mga miyembro. God alone is the Lord of conscience. Hindi naman itinatanggi ng confession na mayroon tayong obligasyon na sumunod sa mga taong may authority sa atin. O hindi sinasabi doon na magrebelde tayo, no? Kundi, sa katunayan nga, ang salita mismo yung nagsasabi sa atin na sumunod tayo sa authority, di ba? Alam naman natin sa 5th commandment, honor your father and your mother. Sinabi din sa Biblia na magpasakop kayo sa mga asawa nyo. Sinabi din na magpasakop kayo sa gobyerno, di ba? O kaya sa mga namiminuno sa iglesia. Ngunit, ang pinupunto lamang dito, huwag tayo sumunod sa kanila na para pantay na yung otoridad ng Diyos
lalo na kung ito'y sumasalungat sa kanyang kautusan. Maraming mga pastor ngayon na namiminuno, na inaabuso ang kanilang authority na ibinigay sa kanila ng Diyos. Naglalatag ng mga kautusan na nagre-require ng bulag na pagsunod. Diba? Kung ano yung dapat suotin, kung ano yung dapat musika na ating papakinggan, paanong dapat tayo kumilos sa iglesia, di ba? Pero dahil meron silang strong inclination sa kanilang sariling pinaniniwalaan, ay pinipilit nila ito na i-implement kahit na hindi naman maliwanag na sinasabi sa salita ng Diyos. Lagi nating tatandaan, mga kapatid, lalong-lalo na para sa mga bagong mananampalataya pa lamang, na it is crucial to distinguish between what God Himself authoritatively stated in Scripture and a fallible sinner's opinion. Makikita natin yan sa mga naglaganap na mga katuruan sa bansa natin, di ba? Nung kamakailan lang, makikita natin yung kung saan ang isang authoritative leader na pilit pinag-aasawa ang kanyang member na bata pa lamang, di ba? Kung natatandaan nyo ba yun? So, hindi malinaw yan na sinasabi ng Ebanghelyo. Tayo mga tao, madali tayong ma-impluensyahan. Madali tayong maniwala sa mga sinasabi. Kaya mahalaga na isaturate natin ang ating mga sarili sa kanyang salita. Diba? Dahil sa mga itong mga ini-enforce na mga kautusan na hindi naman malinaw na sinasabi sa salita ng Diyos, nagdudulot ito ng pagkalito. Dito papasok yung kaaway upang mag-cause ng division at malaking damage sa church. Maaari rin itong mag-cause ng distraction. Naway magkaroon tayo ng malinaw na distinction between thus says the Lord o this is my opinion. Diba? Maraming mga opinion na maaari na marinig natin na tila tama, pero hindi natin alam, magdadala pala sa atin sa kapahamakan. We must be reminded always, as Paul said in Galatians 5 verse 1, for freedom in Christ has set us free. Stand firm, therefore, and do not submit again to a yoke of slavery. Huwag tayong mag-ingat tayo sa ating mga pinapakinggan. Mag-ingat tayo sa ating mga binabasa. Sapagkat, maaaring magdulot yan sa atin ng kalituhan at magdulot sa atin ng muling pag-aalipin sa mga ito. So, ayan, isang parte naman po, o isa lamang yan sa parte sa paragraph 1 ay pinakita sa atin kung anong pinipensahan tayo o yung budhi natin sa kung ano yung sinasabi lamang ng salita ng Diyos. Ba? Doon naman po tayo sa paragraph 3 o sa part 2 ng defense against o defended. Pangalawa, defense against license. Sa parte naman ito ng chapter 21 ay mababasa natin sa paragraph 3. Dito makikita naman natin yung abuse na kung saan ang kalayaan in other way around ay natuturn natin into license. Ano pong ibig sabihin nito? Basahin po natin yung paragraph 3. Yan. Paggawa ng anumang kasalanan o pagtatanim ng masamang pagnanasa na idinadahilan ang paggamit ng kalayaang Kristiyano ay nagbabaluktot sa pangunahing layunin ng biyaya ng Ebanghelyo sa ikapapahamak ng gumagawa nito. Lubusan nilang winawasak ang pinakalayunin ng kalayaang Kristiyano. Kung gayon, ang mga tao ng Panginoon ay pinalaya na sa kamay ng kanilang mga kaaway ay maglilingkod sa Kanya nang walang takot sa kabanalan at katwiran sa harap niya sa lahat ng mga araw. So, dito makikita naman natin kung paanong binabaluktot ng nito ang kalayaang tinataglay nila sa paggamit ng kalayaan pinagkaloob sa kanila sa biyaya upang magkasala, upang maging excuse sa kasalanan. Kaya naman, ang warning sa atin sa confession na ito ay
do not use liberty as opportunity to sin. Di tayo pinalaya para maging alipin ulit ng kasalanan, no? Hindi yun binigay sa atin ng Diyos para gawin natin yung ating kagustuhan. Dito makikita natin extreme na ito na kung saan ang gawa ng kaaway, ang presensya ng nananatiling kasalanan, bagamat hindi ka nahulog sa kasalanan ng legalism, ay mahuhulog naman tayo sa pagkakasala ng licentious act. Anong ibig sabihin nito? Nariyan yung pag-iisip na okay lang yan, nandiyan naman yung pagpapatawad ng Diyos, ipapatawarin naman ako ni Lord. Diba? Nandiyan naman yung pag-iisip na okay lang yan, hindi ko naman na kailangan totally sumunod sa kautosan ng Diyos. So, gagawin ko na lamang kung ano yung gusto ko. Diba? Kaya naman, maraming mga babala sa Biblia, ang Diyos sa mga nagsisigawa nito. Mababasa natin yan sa Romans 6, verse 1 to 2. What shall we say then? Are we to continue in sin that grace may abound? By no means. How can we who died to sin still live in it? Mababasa rin natin yan sa Galatians 5:13. For you were called freedom, brothers. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love, serve one another. Kanina ay pinakita sa atin yung tayo ay pinalaya na sa great enemies natin, di ba? Yung mundo ay yung flesh at yung diablo. Ngayon, kung itong kalayaan na meron tayo ay gagawin nating excuse yon para lalo tayong magkasala, ay parang binabaluktot natin kung ano ba yung layunin ng Christian liberty. Diba? Mababasa din natin sa 1 Peter 2 verse 15 to 16 na for this is the will of God, that by doing good, you should put to silence the ignorance of foolish people, live as people who are free, not using your freedom as a cover-up for evil, but living as a servant of God. Ang kalayaan natin ay may purpose. Opportunity to serve the Lord without fear, in holiness and righteousness, but living as a servants of God. Pinalaya tayo sa kasalanan, hindi para maging totally malaya, kundi pinalaya tayo upang magpasakop sa pagkapanginoon ng ating Panginoong Hesukristo. Diba? Ang kalayaan natin ay hindi excuse upang tayo magkasala, kundi upang lumakad tayo sa liwanag ng kanyang salita ng may kabanalan at katuwiran. Sabi nga ni Samuel Waldron, liberty is not the right to do as I please. Liberty is the right to do as God pleases without fear. Ngayon, may mga katanungan dyan. Minsan naman, di ko naman alam kung nagkakasala ba ako dito. So, paano ko madidistinguish yun? Yan ang dahilan kung bakit kailangan nating isaturate ang ating sarili sa salita ng Diyos para alam natin kung ano nga ba yung nakakapagdulot ng kalooban, pagbigay ng, o ano ba yung nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Diba? Dapat alam natin kung ano yung mga bagay na nakakapagbigay ng kaluguran sa Kanya. Ngayon, yung mga katanungan dito na paano yung mga hindi naman malinaw na ipinagbabawal sa salita ng Diyos? Sa anong standard natin sila pwedeng ibase, di ba? So, wala namang malinaw na sinabi kung sino yung, o kung sa pag-aasawa, kung sino yung dapat nating, kung paano yung mga standard na ating dapat gawin pag mag-aasawa tayo. Pero malinaw na sinabi ng banal na salita na huwag tayong makikipamatok. Ngayon, anong standard yung gagawin natin pagdating sa courtship? Pagdating sa mga dating? Ano yun? O kaya naman, sa mga trabaho na ating pipiliin, anong standard yung pwede nating pagbasihan sa mga bagay na yun? Yung mga gray areas ng buhay natin, di ba? Di naman tayo niligtas para lang maglingkod na nasa church ka lang lagi. Meron pa rin tayong mga sarili-sarili nating pamumuhay. Paano yun? Tulad ng sinabi ko kanina, kung saturated tayo ng Word of God, ay malalaman natin kung ano yung mga bagay na dapat nating gawin.
Siguro makakatulong yung mga bagay na tanong natin sa ating mga sarili. Nakakatulong ba ito sa paglago ko bilang mananampalataya? Di ba? Ito pang gagawin ko ay makapagbigay ng luwalhati sa Diyos. For example, kung magtatrabaho ka, tapos ang trabaho na napili mo, may Sunday. Kung saan ay malalabag mo yung fourth commandment na remember the Sabbath day. Anong desisyon na pipiliin mo? Base sa iyong konsensya. Pipiliin mo ba yung trabaho na yan o hindi? Siyempre, malinaw na dapat magkaroon tayo ng discernment sa mga bagay na yan. Paano naman yung mga pagpili ng mga kaibigan? Diba? Minsan, di naman sinabi sa banal na salita na tayo lumayo sa mga taong makasalanan, di ba? Kundi, sikapin natin na sila'y mapalapit sa salita ng Diyos. Pero, magkaroon din tayo ng discernment kung yung kaibigan ba na pinipili natin ay yung mahahatak natin o tayo yung hahatakin sa pagkakasala, no? So, tanungin natin, makakatulong ba yan sa paglago ko bilang mananampalataya? Pangalawang tanong, ito pang gagawin ko ay makakapagbigay ng luwalhati sa Diyos? Hindi masama ang manood ng TV o mag-binge watch sa Netflix. Walang masama doon. Pero, ang tanong dyan, yung bagay ba na ginagawa ko ay makapagbigay sa luwalhati sa Diyos? Kung ito bang mga bagay na ito ay sumusobra na at nakakain na yung oras para mag-devotion ka o magbigay ka ng oras sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Based pa rin sa konsensya natin, ano yung desisyon natin gagawin. Diba? Sunod, ito pang gagawin ko ay makapagbigay sa akin upang hulog ako sa pagkakasala. So, tulad din yan ng sinabi ko kanina. O lastly, ito bang aking gagawin ay makakapagdulot ng katitisuran sa aking kapatid. So, babalik tayo doon sa binanggit sa 1 Corinthians, yung pagkain ng mga inalay, Diyos-Diyosan. Bagamat itong mga Diyos-Diyosan na ito ay walang kapangyarihan laban sa akin, ito bang ginagawa ko ay makakapagdulot ng pagkakatisod sa mga, especially sa mga bagong Christian pa lamang. So, yan yung mga tanong na ating sasagutin dito sa paglakad natin sa buhay Kristiyano. At lagi nating tatandaan, sa Philippians 4 verse 8 to 9, sinabi dito, bilang pagtatapos mga kapatid, lagi niyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa niyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. May guide na tayo sa salita ng Diyos. Naway, bantayan natin ang ating mga sarili. Maaring hindi okay lang base sa konsensya mo na gawin ang mga bagay na ito, pero kinukonsidera ba natin ang kalooban ng Diyos pag tayo'y kumikilos? Tandaan natin na ang mga bagay na hindi natin ginagawa na naaayon sa pananampalataya ay kasalanan. Mag-ingat tayo sa mga desisyon na ating gagawin. Hindi lamang pag nasa church tayo every Sunday, pag may nakatingin sa atin. Specifically, pag tayo ay mag-isa na lamang, nasa bahay, mag-isa na nasa kwarto, ano ba yung ginagawa natin? Huwag nawa natin na hayaan na ang mga bagay na nangyayari sa mundong ito ang magdikta ng ating konsensya, ng budhi natin. Sapagkat kung ikaw ay tunay na mananampalataya, alam mo kung ano yung mga bagay na makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya. So ang punto na gusto sabihin ng chapter 21 ay ito. Understanding the doctrine of the liberty in Christ and liberty of conscience should lead us to holy life that is pleasing and acceptable to Him. Lagi nating tatandaan niya mga kapatid. Huwag tayong magpasakop muli sa paghahari ng kasalanan sa ating buhay na nagtatago sa pagbibigay sa atin sa mga bagay na hindi naman malinaw na sinasabi sa salita ng Diyos, na dinadala tayo sa bulag na pagsunod. Kundi, makita natin na ito'y
ginawa na ni Jesus upang tayo ay maging malaya. At wag din naman natin gamitin ang kalayaan na ito upang gawin natin ang mga bagay na gusto natin. Tayo ngayon ay nasa ilalim na ng pagkapanginoon ng ating Panginoong Hesukristo. Citizen na tayo ng heaven, mga kapatid. Ngayon, yung mga wala pa kay Jesus, hindi natin trabaho na sumunod ngayon o maging perfect sa ating pagsunod. Kasi minsan nag-iisip tayo na bago ako maging membro, kailangan ko muna sigurong maging mabuti. Kasi feeling ko hindi ko pa nasusunod yung 10 Commandments eh. Kung nakita mo na yung katotohanan na ang lahat ay ginawa na ni Jesus sa iyong kaligtasan, huwag ka na magdalawang isip pa. Lumapit ka sa Kanya. Kailan may hindi Kanya itataboy. At dadaling Kanya tungo sa kabanalan nang hindi sa naaayon sa iyong sariling gawa, kundi sa tulong ng Kanyang banal na Espiritu, sa tulong ng Kanyang biyaya at mga means of grace, sa tulong ng mga kapatid na nandito sa iglesyang ito, ay magagawa natin ang kalooban ng Diyos. So yun lang po. Kung may mga question po kayo ay bilis lang po tayo natapos. So may mga katanungan po ba? Meron pa po, ilang minutes pa, Pastor? Kaya pa. 5 minutes. Kasi po may mga katanungan. Ate Elaine. Pero bago sa nag-work dito talaga. Paano mo yan? Paano i-address yung mga... Sige. Bagitin ko na lang yung laging sinasabi ni Pastor George, ang pagsamba ay may kaakibat na kasiyahan. At syempre may solemnity sa pagsamba. Kagalakan, di ba? May kaakibat na kagalakan. Pero may paggalang pa rin kasi ang Diyos natin ay, kung nakita niyo yung reaction ni Isaiah, kung nandun kayo sa posisyon niya, nung nakita niya yung presensya ng Diyos, lumuhod siya eh. Yumuko siya eh. Diba? Kita niya kasi yung kasalanan niya eh, sa harapan ng Diyos. So, magtatatalon ka ba pag nakita mo yung presensya ng Diyos, no? So, hindi naman natin sinasabi na mali yung ginagawa nila or totally na lumalabag sila sa kautusan. Pero, sasagutin natin sa atin ni Pastor. May dadagdag ka, Pastor. Maraming salamat po. Eko, tama yung sagot ni Eko, no? Sa palagay ko, Elaine, yung kung ang magiging batayan mo lamang sa isang pagsamba ay dahil masaya ka at masaya ka sa ginagawa mo, hindi tama. Sapagkat sa Biblia, hindi lang yung masaya ka, kundi tama ba yung ginagawa mo sa pagsamba. It is not just your feeling of joy, but on the so-called rightness of what you're doing. Is it right? Is it proper? Is it what the Bible says? That's why, di ba tayo, we believe on the so-called regulative form of worship. The regulative form of worship. Because we believe that worship is not just yung feelings mo, kundi worship is what God has commanded. So, rock music, no? Now, do you think they are worshiping or they are entertaining themselves? Diba? Say worship primarily is to please God, not yourselves. So, dapat doon pa lang eh. Ay, kasi masaya kami. Tinaw nyo, ang saya-saya namin. And everybody is enjoying. Everybody is laughing. Everybody is jumping. Oh, what is the primary motive? To please yourselves. That is not worship. That is entertainment. Worship is pleasing the Lord primarily and not yourself. And when you please the Lord, then you are pleased. You are happy.
to do it, no? Now, secondly, may mga sinasabi naman na yung mga kanta yung mga kinakanta naman nandoon nga, may biblical naman, 'di ba? Tama naman. Yun nga yung punto eh. Minsan lyrics tama, pero yung paraan ng pagpapahayag ng lyrics ay sa paraan na kumukontra doon sa loob ng lyrics. Halimbawa, binanggit ko na yan dahil si Genesis nung kanilang seminar, binanggit niya dito sa atin. Yung kantang Amazing Grace. Diba? Ang ganda nun. Amazing Grace, how sweet that sound. Tapos ngayon, ginawa ng iba, ginawang rock. Amazing Grace, how sweet that sound. Ano nangyari? Yung mensahe, no, ay kino-communicate mo sa isang paraan na kakaiba. Hindi, nawala na yung bigat eh. Alam mo yung amazing, yung grace, tas bigla ang saya-saya mo. Di ba yung usually, when you're amazed, you're, na stand off ka doon sa amazement mo. Parang preaching din yan. Di ba? Kung nagpipreach ka pagpipreach ako patungkol sa joy, pero ang mukha ko naman ay lagi parang nakaburangot, parang may problema, di ba? O kung nagpipreach ako patungkol sa wrath of God, tas nakatawa ako, at sasabihin ko, mga kapatid, alam niyo ba, galit na galit ang Diyos sa inyo, ha? Pakikita mo, meron bang nagkakaroon ng, problema doon sa pagpapahayag ng mensahe sa paraan ng pagpapahayag nito. Di ba? Yung mensahe sa paraan. So, pag sinabi mo, nagpipreach ka patungkol sa judgment, kitang-kita sa nagpipreach, yung bigat ng kanyang sinasabi. Judgment ng God. Pero pagka, ang judgment, pero ang saya mo naman, pa nakatawa ka pa, na para bang, enjoy ka sa sinasabi mo. Something is wrong. Same also is true with singing songs in the rock music. Maybe the lyrics are right, but the way to communicate the message is not right at all. Ikaw, Genesis, meron kang sasabihin? Parang gusto mo ng rock music eh. Sige. Thank you. Ay, sige si Alan. Pero sarap i-draw online. Pagdating sa ating conscience, sa liberty of conscience, pagdating sa observance of the Lord's Day. Bigyan ko po ng halimbawa. Estudyante, meron siyang exam kinabukasan. Are we to allow his conscience to tell him na it's okay not to observe the whole of the Lord's Day kasi magre-review ko ng hapon? Or isa akong labandera. The only time na nagkakaroon ako ng kliyente is during the Sunday. O isa akong security guard. Tali ako sa trabaho ko na ang trabaho ko ay nagre-require ng Sunday. Ako ay isang driver na may sasakyan. Usually, ang client ko, na Sunday. Therefore, I am not allowed, hindi ko magagawang, kailan sasabihin na kailangan akong konsensyahin, na kailangan kong pumili ng ibang trabaho? O I am as is, I'm okay. O lalo siguro sa mga Kristiyano talaga na sa kanila, okay na yung half day. My conscience does not bother me at all kasi I'm not bothered naman. Where do we draw the line then? Sa mga example na, extreme kasi yung mga example ko eh. Halimbawa, police, doktor, fireman, lahat yan nagre-require talaga ng weekends na andun ka talaga. You're required, that is, palagay mo, your conscience ay you're called to be a policeman. You're called to be a doctor. You're called to be something. Na gano'n, ano? Sa mga bagay din na wala ka naman choice kasi wala talaga ang kaya mo eh. Kaya mo lang maglabandera, hindi naman sinasabing masama yun. Kaya lang kaya mo eh. Kaya mo lang mag-security guard, kaya mo lang magpunta sa gasoline station, kaya mo lang magtinda sa grocery, lahat yan. Lahat yan nagre-require ng Sundays. Where do we draw the line then? At pagdating po sa liberty of conscience. Pagdating po sa bagay na usapin, lalo na may kinalaman sa trabaho, itinatawag po tayo ng minister yung parang parang mercy work o mercy job. Na kung saan kailangan ng kanilang atensyon o ng kanilang kinakailangan sila sa trabaho na yon para gawin yung tungkulin na yon. Pero pagdating sa ibang mga bagay, pagdating sa trabaho po, ang Diyos nang nagbibigay sa atin ng ating pangangailangan sa araw-araw. No? So kung yung trabaho na yon ay iniisip natin na yun lang yung makakapag-sustain sa atin,
Hindi tayo nagtitiwala sa kanyang pagbibigay sa kanyang pagiging mabuti sa ating pangailangan sa araw-araw. So, kailangan din talaga ng discernment. Actually, mahirap yan eh. Lalo na sa mga seaman siguro, na hindi nakaka-attend every Sunday. So, yung conscience natin, mahirap labanan yan minsan eh. Pero kung alam natin at malinaw sa atin na kailangan nating umattend every Sunday, na sapagkat hindi lang naman Lord's half day yan, kailangan buong araw ay ilalagak mo. Yung mga trivial na mga gawain, gaya ng paglalaba, paglilinis, hindi dapat nating ipagpalit yan sa Lord's Day. Hanggat maaari, gamitin natin yung mga spare times natin sa weekdays o kaya sa Sabado para magawa yung mga bagay na gagawin natin. So, discernment pa rin talaga natin yan, no? Kung ikaw ay estudyante, kailangan mo mag-aral o kailangan mo ng oras sa pag-aaral. Sikapin mo, natapusin yan hanggang Sabado. Malamang may oras yan kasi bilang ako estudyante, marami akong spare times. Minsan, nag-excuse na lang ako na, Sunday, kailangan akong gawin to sa Sunday kasi wala na akong natitirang oras. Pero marami kang nasayang nung weekdays, no? So, kung talagang sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, na gusto natin siyang maluwalhati, gagawin natin yung mga bagay na makapagbibigay sa atin ng dahilan, o hindi natin gagawin yung mga bagay na makapagbibigay sa atin ng dahilan para hindi tayo maka-attend every Sunday. No? So yun po yung akin. Dagdag ko doon sa sinabi ni Eko, no? Yung confessions of faith natin, meron siyang provisions pagdating doon sa issue ng Lord's Day at sa worship na tawagin ay the work of necessity and the work of mercy. Work of mercy. So, ang ibig sabihin, may mga pagkakataon ng isang gawain ay necessity. And ito ay pagpapahayag ng mercy. Take for example, kung ikaw ay doktor, syempre, ay kung may magkakasakit sa araw ng linggo at tinawag ka para maggamot, no, hindi mo pwedeng sabihin na, tika, nagwo-worship ako eh. Kung nag-aagaw buhay na yung taong yon, no, hindi na tama yon. That's, you have to use the term, to use the so-called the law, the work of mercy or necessity, because it is necessary and it is also a showing of mercy to that person. If ikaw ay bombero, ganun din naman. Pero kung ang mga bagay, binanggit ni Eko kanina, mga trivial, magpapalaba, linggo lang available. Ay palagay ko pwede mong, bakit siya lang ba ang pwedeng kliyente? Siya lang ba ang pwedeng at hingi tayo sa Panginoon, Panginoon, biyayaan mo ako nang sana ng mga kliyente na magiging available naman pagdating ng ibang araw at wag linggo dahil gusto kong sumamba sa Kanya. And I believe the Lord will not let you deprive of that kind of heart, to worship Him and to honor Him on that day, dahil lamang dun sa mga bagay na yon. And also, as Eko said, ikaw alam mo sa sarili mo yung conscience mo. Makakatingin ka ba sa Panginoon at masasabi mo, Panginoon, alam mo yung nangyayari at sitwasyon? O dahil nagkulang ka lang, o kaya dahil hindi mo talaga ginawa ang mga bagay na dapat mong gawin, kaya naging biktima ka ng sitwasyon. So ulitin ko, kung biktima ka ng sitwasyon, iba yon. Pero kung naging biniktima mo yung sarili mo, kaya mayroon kang contribution, kaya nabiktima ka ng sitwasyon, and there is something wrong with you. And I think yun ang isang bagay na dapat maging clear. Mahirap, sabi ni Alan, kailan tayo magdodraw ng line. Yun pa rin magdodraw tayo ng line doon sa mga bagay na may pwede tayong gawin at mayroong bagay na hindi natin wala tayong magagawa. No? So, at saka isa pa, yung bang titingin ka sa Panginoon, titingin ka sa Kanya at sasabihin mo sa Panginoon na, Panginoon, alam mo yung sitwasyon ko, alam mo yung nangyayari, palagay ko hindi nababothered yung conscience ko, pero alam mo yung nangyayari, di ba? So kaysa doon sa gagamitin mo yung Christian liberty at gagamitin mo yung liberty of conscience to perform what you want to do because it will benefit you,
Thank you po. Thank you rin kay Alan sa. So, kung wala na po tayong tanong, meron ba? Meron pa po ba si Kuya John? May tanong ba si Kuya John? Sino? Si Kuya John po. Jun, ikaw daw. Oh, hindi. Magtanong ka kahit tala. Trivia. Pero ano pala, tingnan-coaching nila dito. Pumunta ka sa tingnan, sabi, pero kasi bukas ka sa dito na. Paano yun? I mean, sabi ko paggawa ko na lang ng manifest. Kung pwede namang gawin, ano? Bakit naman hindi? Oo. Anong sinasabi mo? Hindi ko... Tama, Cristiano lang kayo. Alin yan? Yung dalawang yung Lord's Day, na concept. Kasi di ba tama, lumikat kung sana makakakilera natin na magsimba, dapat, pero hindi ako yung coach mo, pinagawa ka na yun. Ay palagay ko, medyo mahirap sagutin yung tanong ngayon, ha? Pero ang gusto kong sabihin, yung issue ng Lord's Day primarily ay binding sa mga mananampalataya. As much as possible, we want to encourage people around us to honor that day, though they are not Christians. But we live in a fallen world, no, na yung sitwasyon ay hindi natin kayang diktahan sa gusto nating lahat. Halimbawa, no, pag pupunta kayo rito, sasakay kayo ng jeep. Ngayon, pag sumakay kayo ng jeep, di parang sinabi nyo rin doon sa mga tao, okay lang mabiyahe kayo ng Sunday. You know? Kasi sasakay kami. Di ba naintindihan nyo? So we live in a fallen world, in a situation, hindi natin kayang diktahan ang mga pangyayari. So, yun yung sinasabi ko. Kaya dapat binding lang yung batas ng Panginoon sa atin. Huwag nating i-bind sa iba. Pero we want to encourage people around us to honor God by way of example. No, kaya pwede sabihin, halimbawa, sa Old Testament, bawal talagang magluto ng napakadami. No? Hindi talaga, pinagbawal yan. Kasama yan sa civil and ceremonial law. Sabat. During Sabat. No, sa atin hindi na natin yan kasi wala na tayo. Kaya yung iba na gusto nilang i-apply yan, dapat dito pa rin, dapat i-apply mo sa lahat ng bagay. Katulad ng sinasabi ko, pag sasakay ka ng jeep, no, yung iba sa inyo nag-grab. Ngayon, kung lahat ng mga yan, Christian na, nag-honor sa Lord's Day, di ko makakapunta rito. Kung wala kang sasakyan. Pero siguro, kung lahat naman gano'n na, di maganda, nasa new heavens and new earth na tayo. Possible lang yun sa new heaven. So, yun po. Okay naman. Maraming salamat po sa bawat isa. Tayo po ay magkakaroon muna ng saglit na break at para sa mga kalalakihan, tayo po ay mananalangin sa taas. Thank you po.